Kapag sinabing seaman, agad na pumapasok sa ating isip ang mga salitang matagumpay, marangyang buhay, o kaya naman ay maswerte. Pero sa likod ng magagandang bagay na natatanggap ng isang marino ay nakatago ang mga karanasan ng pagtitiis, sakripisyo at pagpapakumbaba para sa isang pangarap na ang layunin ay para din sa kanilang mga pamilyang may iwan. Panoorin natin yan sa ating featured story. I started as a cadet. No? Naging kadete ako noong 1988. And then, I go through the steps until maging captain ako ng 2000. From 2000 until 2004, nagkapitan ako sa international trade ng mga barko. And then 2004, nag-start ako magkaroon ng experience sa shipbuilding sa Korea, wherein gumagawa kami ng mga barko doon. But after that, nung nagawa na yung barko namin, bumalik ako sa pagiging kapitan ulit sa barko ng mga ginawa din namin. And then until 2008, no? 2008, bumalik ako sa pagiging shipbuilding supervisor naman sa China. At doon ako nagtagal hanggang 2012. So 2012, nasa China lang ako as a shipbuilding supervisor. And then nung natapos ang project namin doon, bumalik ako ng one contract lang sa barko na ng isang naging kaibigan ko na ship owner sa China. Umikot lang ako. And then 2013, pagbaba ko sa same barko na yon, nag-start na kaming magtayo ng sarili naming office. Ito na yung Global Maritime Manila. Sa mahabang panahon nga ay naging manlalayag siya sa karagatan at naging malaking bahagi nga ito ng kanyang naging buhay. Ngunit gaano nga ba katagal ang inalalagi ng mga kagaya niya sa ganitong mga paglalakbay? Dahil nga container ships ang nasakyan ko, ang pinakamahabang voyage na naranasan ko is during na kapitan na ako is from Singapore to Rio de Janeiro sa Brazil, which is around 21 days. Kasi nga container ship ako. But ang natural or regular na takbo ng mga barko, depende yan sa klase ng barko. Pag tankers ka, lalo pag fully laden ka, pag puno, at saka pag bulk carriers ka, mabagal ang takbo mo din dyan. So sometimes may mga barko na tumatakbo ng 1 month, 2 months, nasa dagat lang sila, bago sila makadikit sa sunod na ilang puerto. Time with the family. During our days, during 1980s, 90s nga, maximum na yung 2 months na bakasyon. And then, before, 1 year, 10 months ang kontrata. Hindi tulad ngayon na iba yan. Minsan, 1 month ng bakasyon, or 2 months, and then 3 months naman to 4 months naman ang sakay sa barko. Depende pa rin yun sa type ng barko, area na pagtatrabahuhan mo, at saka sa principal or sa may-ari ng barko na magbibigay sa iyo ng trabaho. Bagaman alam niya na magiging malayo siya at kakaunting oras lamang ang magugugol niya kasama ang kanyang pamilya, ay bakit kaya niya pinili ang ganitong trabaho? Well, ang laging sagot ng lahat, ng ordinaryong seaman dyan is to see the world free. Which is really true. No? Pag naging seaman ka kasi, once you have a contract, libre ang pamasahe mo, no? Papunta do, papunta pabalik ng Pilipinas, makakaikot ka ng buong mundo dahil nakasakay ka nga ng barko. But later on, doon ko lang na-realize, no, nung nagsisimang ka na hindi ganun kadali. No? So palaging ang wish natin to see the world free, but in the end, ang bad side pala nun is medyo mahirap din nalalayo tayo sa family natin, di ba? Na pwede man nating gawin din sa Pilipinas kung talagang magsisikap. Mahirap nga ang mapawalay sa pamilya. Subalit sa kabila ng ganitong sitwasyon, ay inisip na lamang niya ang magandang maidudulot ng ganitong trabaho para sa kanyang mga mahal sa buhay. First, finances. Napakabilis maghanap ng pera sa pagbabarko. No? At very young age, age 19 or even 18, no? 20 years old, you can earn agad ng US dollars pag nasa barko ka. No?
So on average, messman, for example, can earn up to 40,000, which is a beginner, na mahirap hanapin pag nasa Pilipinas ka lang. So isa yun sa pinaka magandang part na nakikita natin, o nakikita ko. No? Madali siyang hanapin, basta't kumpleto ang papeles mo, maganda ang record mo, at nakakita ka ng trabaho mo. So dapat lang talaga magsikap. No? Pagka nakapag-upisa ka, tuloy-tuloy na yun. Malaki nga ang naitulong ng ganitong trabaho sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero malaki din ang mga challenges na kanyang hinarap sa araw-araw na pananatili niya sa paglalakbay sa karagatan. Challenging is kung paano kang mag-adjust ng sarili mo pag nasa onboard ka na. No? How you cope up with the environment, how you cope up with the ship itself. Kasi pag nasa barko ka, iba-ibang tao ang kausap mo, ibang-ibang tao ang kasama mo, iba-ibang barko na sakyan mo, iba-iba experiences mo dyan. So ang challenges mo dyan is paano mo matapos ang kontrata mo. No? Napakahirap nun. No? Hindi ganun kadali makatapos ng kontrata. Before, sa panahon namin, 80s, 90s, nasa 1 taon ang bawat kontrata. So ang big challenge nun, paano mong i-adjust yung sarili mo na makisama sa lahat ng mga tao on board within the span of a year. No? Hindi yun ganun kadali. But that's a very, very big challenge pag seaman ka. Matapos mo yung kontrata mo, makaipong ka, and safe kang makauwi. Dahil na rin sa kanyang katangian na magiliw sa mga kasama, ay tumagal siya sa ganitong larangan ng trabaho. Bagaman dumarating ang lungkot sa pangungulila sa pamilya, sa tuwing siya ay may bakanteng oras sa trabaho, ay meron siyang isang libangan. Ako, during the time, talagang I don't stop studying. No? Nag-i-study talaga ako. From cadet hanggang naging kapitan ako, I continue studying and learning something every day. It's a very good challenge din para sa akin o para sa lahat na maka-learn ka ng lessons in life, no? Every day. No? Or you learn something sa magiging trabaho mo in the future. Never ever akong huminto na magbasa. Bukis din ako before. No? So, talagang basa ako ng basa, and then through that, na i-spare ko yung time ko. And then, natututo ako. So, yun lang yung ginagawa ko nila. Hindi ako huminto ng pag-i-study. As a matter of fact, even na nasa barko ako dati, kapitan na nga ako, I continue my studies through distant education program. No? I was a graduate of Master in Maritime Education ng John B. Lacson sa Iloilo. Sa kanyang patuloy na pagsisikap na matuto, ang mga karunungan na kanyang natutunan ay nagamit niya nang siya ay maging kapitan ng barko. Sa kanyang patuloy na pagganap ng kanyang tungkulin, dala niya ang mga karanasan na humubog sa kanya upang maging matagumpay sa buhay. You have to learn something every day. It's not the end of their career. Umpisa pa lang ito ng karera ninyo. Umpisa pa lang ito ng karera nila. No? Napakadami pa nilang dapat na malaman. No? Be ambitious, walang problema yon. Huwag ka lang mangtapak ng ibang tao. Dapat may ambition kayo. Dapat meron kayong goal. No? Maglagay kayo ng time frame. No? At the age of 5 years from now, sino ako? 10 years from now, sino ako? 15 years from now, maybe I own an agency. 10 years from now, I own a big business in Manila, Cebu, Iloilo, Zamboanga, Jensan. You have to do it now. Ngayon pa lang mag-ambisyon ka. Ngayon pa lang magplano ka na. Don't wait until it is too late. Mahalin ang trabaho, respetuhin ang kasama mo sa barko, respetuhin ninyo yung mga kumpanya ninyo dahil alam ninyo, dapat ilagay nyo sa puso, yan din ang tumutulong sa inyo. Yung kumpanya na yan ang tumulong sa inyo para makalabas kayo, para makasakay kayo. Respetuhin nyo yan hanggat kaya ninyong respetuhin. Huwag ninyong isipin palagi yung pera. No? Huwag ninyong isipin palagi, ililipat ako ng ibang kumpanya dahil mas mataas doon ng $100, $200. No. Isipin nyo muna kung abutin nyo kung ano yung dapat yung abutin sa isang kumpanya na alam ninyong pwedeng tumulong sa inyo. Sa buhay natin,
make it a business, education, and everything, lahat yan wala sa libro. Natututunan yan by experience. But ang experience, kasama dapat dyan yung ating loob, yung attitude natin, pakikisama sa barko, pakikisama sa kaibigan, pakikisama sa kumpanya na tumutulong sa inyo. Sa bawat pangarap ay nangangailangan ng matyagang paghihintay, pagsisikap,